Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong simpleng DIY para ma-organize yung martilyo natin at mga bala ng ating cordless tools. Unang-una, kinunan ko ng tamang sukat yung paglalagyan natin ng organizer box. Tapos gagamit tayo ng electric jigsaw para pantabas ng ating plywood. Pwede din kayong gumamit ng circular saw dahil straight cuts lang naman yung gagawin natin. But this time, ginamit ko muna ang corded jigsaw from Junior Kawasaki. Since nakalimutan kong i-charge yung mga cordless tools ko. So I super gamit pa rin yung mga corded tools. At gustong-gusto ko rin gamitin tong jigsaw from Junior Kawasaki dahil napaka-smooth niyang gamitin. Aside from that, we all know naman na trusted brand talaga ang Junior Kawasaki. Dahil tapos na nating i-cut yung mga gagamitin, ngayon magsimula na tayo sa pagbuo at gagamitin natin tong nailer gun from Junior Kawasaki pa rin. Since manipis lang yung materialis natin dahil 1/2 plywood lang yung ginagamit natin. Kaya ginagamitan ko siya ng nailer gun para hindi siya mabiyak. And yes, ganito kagamit ang nailer gun. Kaya mga kagala, nailer gun is a must-have din talaga. Anyways mga kagala, before ko pala ito pinako, huwag kalimutan maglagay ng wood glue. This wood glue is very important sa mga woodworking projects. Simple at panandali ang DIY lang to mga kagala ha. Hindi ko na to kailangan pagkinisan ng masyado. Dahil paglalagyan ko lang naman to ng mga tools. Aside from that, itong plywood na ginagamit ko is reject radyo ni mga kagala. Kaya rasad wala din ako gamita kay balik kog lagi ang porma. Kinailangan ko na talaga ng organizer para sa mga batteries ng ating cordless tool. Lalong-lalo na ayaw ko ng makalat. Tapos kapag gagamitin na, maghahanap ka pa. Kaya much better talaga na naka-display na lahat ng mga tools ko at gagamitin kapag may projects ako. Kumuha na rin pala ako ng tira-tirang plyboard para gamitin natin sa gagawin nating sabitan ng mga martilyo. Ito kasi ako sobrang naiinis dahil laging nawawala yung mga martilyo ko. Kaya ngayon, gagawa tayo ng DIY sabitan ng mga martilyo. Tapos lalagyan ko parang CCTV dyan para malaman ko kung sino ang kumuha. Hindi na dyan manugan. Kisay mo kuha sa kumaga gamit. Walang maadjudod og natay CCTV pa rin. May bawaan na to og kisay manguha. Hindi na ta mangutana ba kay bisag unsaon imong pangutana di jud manugan. Mostly manggod og mukuha ra sa akong mga gamit diha makalimot na sila og asa nila gibutan. Unya kay tungod kay nakalimot man so mulimod na lang nga sila may magamit. Abtan miglalis mga kahigala mo nang mas maadjudod nga butangan na to, plastaran na to diha og CCTV at bang sa akong mga tools. Una ako ipa-display gid na ako ng mga tools diha. Gusto ko din naman kasi na naka-display na lahat yung mga tools ko dyan para kapag na may nagawa naman tayong mga proyekto dyan, ay naka-display na lahat yung gagamitin. Nakainis din naman kasi kapag gagamitin mo na inawawala, hindi naubos na yung oras mo sa paghahanap, at wala na ng ganang tapusin yung ginagawa. So ayun na nga, magpipintura na tayo gamit itong Davis Aqua Glow Set. Kulay black mga kaigala dahil gusto kong litaw na litaw yung mga tools ko. Aside pa na dili ba ilhan ang buling. Wala na ko'y primer deha, wala na ko'y masilya, hapak dayon, pintura dayon. Yes mga kaigala, nga na lang kasimple kay butangan na akong tools diha. Anyways, dili man sa nibaligya. So I don't need perfect nga output para ani. Pinturahan din ako siyang una kay body lisod pinturahan og nakadikit na. Tapos nilihaan ko na rin gamit itong cordless grinder from Junior Kawasaki pa rin. Para din naman kahit papaano maging makinis tapos tutuwid naman yung mga tabingi kong natabas. To be honest din naman mga kaigala, hindi din naman perfect yung pagkakakat din natin. Lalong-lalo na kapag hindi tayo gumagamit ng guide. Kaya mga kaigala, gamit itong mga ganitong grinder dahil dito ko sila kine-correct. Yes mga kaigala, itong electric grinder yung ginamit kong pangliha para makorek ko yung mga di perfect pagkatabas. May nabasa din pala ako sa mga comments ng mga videos ko. Sabing, pwede palang pangliha yung grinder. Mga kaigala, pwedeng pang cuttings, pangliha, pwedeng pang buffing, putol ng bakal, pamputol ng kahoy, pamputol ng metal, pamputol ng yero, plastic. All you need to do is palitan nyo lang yung bala. Mas mga kaigala, klase-klase yung bala ng ating grinder. Kaya kapag mahilig kayo sa mga woodworking project, this is also a must-have talaga mga kaigala. For the final look, dapat pinturahan muna natin ang kulay black pa rin. So again, gagamit pa rin tayo ng Davis Aqua Glow Set. So wala na primer to, wala nang masilya pintura agad. At abay Davis, paubos na yung pintura ko. Beke naman. Bitaw sa totoo lang, sobrang ganda talaga ng paints ng Davis. Safe sa ilong, safe sa baga, walang amoy. So ito na yung final look mga kaigala. But this time, hindi pa tutuyo ha. At ito na, inorganize na natin yung martilyo natin. Para dili na pudmawan ni mga kaigala para kapag gagamitin natin, andito lang sa harapan. Tapos ito yung mga batteries ng ating cordless tools. At sad to say, hindi sila kakasya dito sa ginawa natin. Kaya plano kong gagawa ng another set sa kabilang side. Sobrang dami kasi ng batteries natin sa cordless tool. Kaya kinailangan natin gumawa ng storage area para ma-maintain din natin sila na malinis. Aside from that, dapat safe yung batteries natin dahil baka puputok. Here's the final look. O diba, malinis na tingnan mga kaigala. So kapag gagamit tayo, kukuha na lang tayo dyan, diba? Ganyan lang kasimple. So maganda talaga na dapat organize yung mga tools natin. O kayo dyan, gawin nyo na to sa bahay para din naman organize yung mga tools nyo. Na huwag nyo nang bigyan ng sakit ng ulo yung sarili nyo.